Mukhang kumakalat na yung balita na itong si Cedric Barefield ay gusto nang umalis dito sa Blackwater, bossing. At ngayon daw ay mukhang magkakaroon ng tinatawag na bidding war itong San Miguel, pati na itong koponan ng TNT para sa serbisyo nito. Alam natin na si Cedric Barefield ay aalis na dito sa Blackwater dyan. Pag nag-expire yung contract niya sa season na to, walang nagdududa na ito'y aalis. Pero ngayon pa lang daw dahil nga sa sunod-sunod na talo na itong Blackwater, mukhang ito si Barefield ay gusto na mag-request ng trade. Kung ikaw naman Blackwater, mas gugustuhin mo nga na i-trade si Barefield dahil kung iintayin mo mag-expire ang kontrata nito, aalis yan nang wala kang nakukuhang kapalit. So ngayon abangan natin kung sino ang i-offer ng San Miguel at ng TNT para dito. Kahit na farm team ng TNT itong Blackwater, mukhang willing daw ang Blackwater na makipag-trade dito sa San Miguel kung okay naman yung magiging kapalit. Baka daw i-offer ng San Miguel si Wami Tiongson at ito namang TNT, baka si Kim Aurin. Alam din natin na meron pang mga ibang mga guards na pwedeng ibigay TNT, baka isama rin nila si Henry Galinato. So kung ikaw ang San Miguel, kinakailangan pag-iralan mong mabuti kung sino ba yung pwede mong ibigay dito sa Blackwater pa kung seryoso silang makuha ang serbisyo ni Cedric Barefield. At iyan ngayon, yung malaking development dito sa San Miguel. Siyempre, inaabangan ng marami kung sino ba talaga itong gustong o umalis dito sa Blackwater, bossing. At asahan natin na magkakaroon ng malaking pagbabago dito. Pero kung sakasakali nga na magkaroon, hindi tayo magtataka kung sakasakali nga na let's say magkaroon ng sabihin nating changes dito sa plano ng SMB. Pero sa ngayon daw talagang ito raw si Cedric Barefield gustong makuha ng San Miguel at willing sila na makipag-trade dito sa Blackwater, bossing. Pero syempre magdedepende na rin yan kung makukumbinsin nila si Coach Jeffrey Cariaso dito sa gusto nilang player na ibigay naman bilang kapalit. Converge Fiber Access daw ngayon ay isa doon sa mga teams na interesado na makuha ang serbisyo nitong si Jeremiah Gray mula sa Barangay Ginebra. Hindi natin alam kung papayag ang Ginebra sa trade pero mukhang itong Converge daw ay determinado na magdagdag ng isa pang outside scorer para dito sa kanilang roster. Dahil ang gusto raw nitong si Coach Delta Pineda magkaroon ng isa pang reliable na 3-point scorer itong kanyang lineup at parang nakikita niya na pupwede talaga dyan itong si Jeremiah Gray. Kung sakasakali, sa tingin ko pupwede naman talaga itong si Gray at nababagay siya dyan sa lineup nitong Barangay Ginebra o rather nitong Converge. Sa height nito na 6'6", pwede itong gawing wingman ni Coach Delta Pineda at yan ang dahilan siguro kung ba't gusto niya itong magamit. Ngayon, magdedepende na lang sa Ginebra kung sila ay makukumbinsi. Kasi kinakailangan natin i-considera o pag-aralan kung sino man yung ibibigay nitong Converge Fiber Access na kapalit dahil yan ang magdidikta kung matutuloy ang nabanggit na trade. Kung sakasakali, baka si Shawnee Winston ang i-offer ng Converge. Kung si Winston ang kapalit, sa tingin ko papayag ang Ginebra. Pero baka hindi willing itong TNT o rather ang Converge na ibigay ito si Winston. Baka si Alex Stockton pa ang ibigay nilang kapalit. Dahil si Stockton medyo bumaba na yung laro ever since nung dumating si Juan Gomez de Leaño. Kaya nga hindi na ako sabihin natin magugulat kung si Stockton nga ang i-trade nitong Converge Fiber Access. As it is, alam natin na magiging isa na ito sa mga top teams ngayon sa PBA kung sakasakali na makuha nga nila itong si Jeremiah Gray. Pero syempre, kung hindi nila makuha si Gray, meron naman daw mga ibang players pala talaga na tinitignan itong Converge na pwedeng magdagdag ng scoring dito sa lineup nila. At alam din ni Coach Delta Pineda na kinakailangan niyang gawin ito para makasabay dito sa matinding build-up na ginagawa naman ng SMC Group, partikular na rin nitong MVP Group.